Tahanan ng balita, kay Soto at Gilas, galing ay ipakita. Sa bawat talon sa loob ng court, pusong Pinoy sa mundo'y nag-uulat. Dahil tayo ang ginulat ang mundo, Pinoy excellence sa esports buo. Ginulat ang mundo. Express Info, opisyal na balita. Ka-Express, confirm na nasa Pilipinas na si Kai Sotto matapos kumalat ang maraming photos niya kasama ang mga fans sa iba't ibang lugar. Gayunpaman sa kabila ng kanyang presensya sa bansa, wala pa ring opisyal na pahayag kung makakalaro ba siya para sa Gilas sa kasalukuyang window. Mas kapansin-pansin pa, hindi rin siya dumalo sa mismong Gilas training session sa mga nakarang araw. So ibig sabihin, confirm ang kanyang pagdating sa Pilipinas, pero nananatiling bukas ang tanong sa kanyang national team participation. Kasabay nito, mas umiigting ang NBA speculation. May mga ulat na posibleng may short-term NBA opportunity na tinatalakay ang kampo ni Kai, dahilan kung bakit naging maingat ang kanyang schedule. Bagamat wala pang official na announcement mula sa NBA, may ilang kupunan na malinaw ang pangangailangan sa frontcourt habang papatapos ang season. Isa sa mga binabanggit ang Sacramento Kings na tinamaan ng injury ang kanilang pangunahing sentro. Manipis ang kanilang rotation sa paint at nasa evaluation phase ang franchise. Ang 7-3 frame ni Kai at rim protection ay tumutugma sa pangangailangan para sa interior presence, lalo na kung developmental assessment ang layunin. Kasunod ang Utah Jazz na nakaranas din ng kakulangan sa healthy big men. Sa ganitong sitwasyon, maaaring maging low-risk evaluation option ang pagkuha ng isang international center na may pro experience sa Asia at upside sa defensive end. Sa Eastern Conference, binabanggit din ang Washington Wizards na kulang sa depth sa paint habang nasa rebuilding phase. Para sa isang kupunan na wala sa playoff contention, ang pag-assess ng developmental big sa huling bahagi ng season ay isang practical na hakbang. Samantala, ang kasalukuyang kupunan ni Kai sa Koshigaya Alphas sa ilalim ng Japan B-League ay inuulat na bukas sa posibilidad ng release kung may konkretong NBA offer. Ito ang mahalagang detalye na nagbibigay ng malinaw na pathway kung sakaling maging formal ang deal. Sa ngayon, malinaw ang dalawang bagay. Nasa Pilipinas si Kai, pero wala pang konfirmasyon sa kanyang Gilas availability. Kasabay nito, may 3 NBA teams na may malinaw na frontcourt needs na maaring tumugma sa kanyang profile. Kung tuluyang ma-materialize ang short-term contract, maaari ito maging makasaysayang hakbang para sa Philippine basketball. Ang susunod na official na announcement ang babantayan ng buong bansa. Viral ngayon sa social media ang mga larawan ni Kai kasama ang mga fans. Malinaw na patunay na nasa Pilipinas siya. Maraming nakakita sa kanya sa iba't ibang public appearances, dahilan para umugong ang balita na bumalik na nga siya sa bansa. Pero sa kabila nito, isang mahalagang detalye ang hindi pwedeng baliwalain. Hindi siya dumalo sa Gilas training sessions at wala ring official na pahayag kung makakalaro siya sa kasalukuyang window. At dito sa Express Info Perspective, 2 bagay ang dapat ihiwalay. Confirm ang physical presence ni Kai sa Pilipinas, pero hindi pa confirm ang kanyang partisipasyon para sa Gilas. Hanggang ngayon, walang inilabas na official lineup statement o adjustment mula sa kampo ng ating national team na nagsasabing sasabak siya sa mga darating na laro. So ibig sabihin, nasa bansa si Kai pero hindi pa malinaw kung bahagi siya sa aktual na rotation. So dito pumapasok ang mas malaking usapin, ang patuloy na NBA speculation. Ilang linggo nang umiikot ang balita tungkol sa posibleng short-term NBA deal na tinatalakay umano ng kanyang kampo. Habang walang official na confirmation mula sa NBA, tumitindi ang spekulasyon dahil sa timing. Karaniwan sa ganitong sitwasyon, pinoprotektahan muna ang player mula sa unnecessary risk habang may negosasyong nagaganap sa likod ng eksena. Ang kanyang kasalukuyang koponan sa Japan, ang Koshigaya Alphas, sa ilalim ng Japan B-League, ay inuulat na handang magbigay ng release kung may konkretong NBA opportunity. Ang ganitong setup ay nagbibigay ng malinaw na pathway sakaling maging formal ang deal. Hindi ito basta rumor lamang, may structural possibility ang umiiral. Dagdag pa rito, may 3 NBA teams na kasalukuyang may manipis na frontcourt rotation habang papatapos ang season, ang Sacramento Kings, Utah Jazz
at Washington Wizards ang ganitong sitwasyon sa liga, lalo na para sa mga kupunang wala na sa playoff race ay madalas nagbubukas ng evaluation opportunities para sa developmental big men. Ang 7'3 frame ni Kai kasama ang rim protection at international pro experience ay tumutugma sa ganitong pangangailangan. Gayunpaman, mahalagang idiin na wala pang official na kontrata o public announcement. Ang lahat ng ito ay nasa antas pa rin ng spekulasyon at analysis batay sa roster situations at injury landscape sa NBA. Sa ngayon, malinaw ang status na sa Pilipinas si Kai, hindi siya nakita sa Gilas training at walang final word sa kanyang national team participation. Habang umiinit ang NBA talks, ang susunod na galaw, maging ito man ay Gilas commitment o NBA announcement, ang magbibigay ng direksyon sa susunod na kabanata ng kanyang career. Habang nananatiling walang official na kumpirmasyon sa Gilas participation ni Kai, mas umiigting naman ang pag-analysis kung saan posibleng bumagsak ang kanyang pangalan sakaling mag-materialize ang short-term NBA deal. Sa kasalukuyang landscape ng NBA, may ilang kupunan na malinaw ang frontcourt problems habang papalapit ang pagtatapos ng season. Unang binabantayan ang Sacramento Kings dahil sa injury ng kanilang pangunahing sentro at manipis na rotation sa paint, napilitan silang umasa sa mas batang players at veterans para punan ang interior minutes. Sa sitwasyon na hindi sila nasa playoff contention, may logic ang pag-evaluate ng size at developmental talent. Ang 7'3 frame ni Kai kasama ang wingspan at natural rim protection instincts ay direktang tumutugon sa kakulangan nila sa interior length. Dagdag pa rito, may dating workout exposure na si Kai sa Kings organization na maaring magbigay ng familiarity kung sakaling mag-explore sila ng short-term option. Ikalawa, ang Utah Jazz na nakaranas din ng kakulangan ng healthy big men. Dahil sa injury sa frontcourt, napilitan silang umasa ng malaki sa mas batang rotation players. Para sa isang kupunang nasa evaluation phase ng kanilang rebuild, ang pagdagdag ng isang international big para sa low-risk assessment ay practical na hakbang. Sa ganitong setup, hindi agad inaasahan ang major minutes, kundi ang pag-obserba kung paano mag-adjust ang isang prospect sa NBA system. Sa Eastern Conference naman, ang Washington Wizards, kulang sila sa healthy depth sa ilalim at bilang isang rebuilding franchise, may flexibility silang subukan ang developmental talent sa huling bahagi ng season. Para sa kanila, ang pagkuha ng isang player na may international pro experience at defensive upside ay maaaring maging bahagi ng long-term assessment. Sa panig ni Kai, ang pagiging fully healthy matapos ang injury setback ay malaking factor. Ang kanyang huling mga laro sa Japan B-League, ipinakita niya ang mas physical na approach at mas mature na decision-making. Ang ganitong progression ay mahalaga sa evaluation ng mga NBA teams, lalo na sa defensive positioning at ability makipagpanggaan sa mas malalakas na katawan. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.